Magandang araw at magandang gabi sa inyong mga kaibigan, saan man kayong sulok ng mundo. Ngayon pala ay mag-harvest na ako ng aking mga tanim na pichay dito sa aking isang flat. Ang purpose ko pala sa pagtatanim ng pichay ay yung iba talaga ay ibinibenta namin. So kaya itong mga maha-harvest ko ngayon ay ipapalako ko sa aking anak mamaya. Dahil hindi rin namin kayang maulam yung mga tanim ko lahat talaga. Kahit araw-araw kaming maggulay ay hindi rin talaga namin kayang ulamin. So ito pa lang isa kong flat ay hinarvest ko na ng nakaraan dahil gawa ng lumabas na ngayon kanyang mga bulaklak. So ibinenta ko rin yun. Yung nagluto lang din ako ng kaunti. Bala ko nga rin pala magparami ng pichay ngayon dahil mas maganda itong itanim kapag tag-ulan-ulan at hindi na siya alagain sa pagdidilig talaga. So sa mga susunod na araw ay gagawa ko ng 2 flat para mas marami ang aking mga tanim na pichay. Medyo mahirap lang talaga kapag gagawa ako ng flat kasi kailangan ko pa magtambak ng lupa dahil mano-mano lang talaga ang aking pagtatambak at gawa ng ang aking mister talagang meron din ang pinagkakaabalhan sa kanyang tanim na mga palay sa bukid. Kaya mano-mano ko na lang itong ginagawa pero nalilibang din naman ako lalo na kapag nakikita ko ang aking mga tanim ay talagang magaganda at malulusog. Namitas na nga rin pala ako nitong aking silihaba dahil gawa ng marami na siyang bunga at baka magkanda gulang na siya kasi maanghang ito kapag nagulang siya. Huhugasan ko na nga pala itong mga na-harvest kong pichay gawa ng maputik na yung mga dahon niya at maulan-ulan na nga kaya marami na talagang putik na dumidikit sa kanyang mga dahon. Lahat pala ng aking mga tanim na gulay dati at kahit ngayon ay naibibenta lang namin dito sa aming kanayunan. So ang inaasahan ko sa pagbebenta talaga yung aking anak. Napakasipag niyang magtinda at sobrang maaasahan talaga. Mabilis lang din mapaubos kasi wala dito halos minagtatanim. Maliban na lang sa akin kasi ako lang din talaga yung nagtatanim dito ng mga pichay at mga iba't ibang gulay. Kaya mabilis lang talagang maubos. Dito ko pala iniimbak yung mga dahon ng gulay kapag mga sira-sira ay pwede pa itong mapakinabangan at maging pataba. Magtitimba nga lang pala ako ng tag 1/4 sa halagang 30 pesos kasi kapag tinimbang ko siya ng 1 kilo, hindi siya mabibili. Yun lang kasi yung kakayahan ng mga tao dito sa aming kanayunan. Sa halagang 30 pesos ay meron na silang masarap na gulay na pwedeng maulam.
Habang naglalako nga ang aking anak ay magpe-prepare na rin ako ng aming pananghalian. So magluluto lang pala ako ng gulay. Mag-aadobo lang ako nitong sitaw at paborito niya ito lalo na kapag nilalagyan ng kaunting asukal. Mabilis nga lang napaubos ng anak ko yung tinda niyang pichay, kaya nananghalian na kami. Sa araw na ito ay hindi nga namin kasama ang aking mister dahil gawa ng siya ay busy at nasa bundok. Kaya kami lang muna ng anak ko ang manananghalian. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Shooties Life.